Nagulantang ang mundo ng wrestling noong June 2007 nang maganap ang isang krimen sa Fayetteville, Georgia. Minsan na ring nagkaroon ng mga kontrobersya ang industriya dahil sa pagkamatay ng ilang wrestlers sanhi ng pag-abuso sa droga, pagpapakamatay at mga hindi inaasahang aksidente. Ngunit, ang episode natin ngayon ay kakaiba sapagkat si Chris Benoit, isang World Wrestling Entertainment World Champion ay pinatay ang kanyang pamilya. It's his first World Champion, weighing 234 pounds, Chris Benoit! The Rabbit Wolverine and ECW original, the former World Heavyweight Champion. Nagsimula ang wrestling career ni Chris Benoit noong dekada 80. Nag-umpisa siya sa isang wrestling promotion na itinatag ng pamilyang Hart. Hindi man kasing laki ng ibang wrestler si Chris Benoit na may height na di aabot ng 6 feet. Ay napansin naman siya ng karamihan dahil sa brutal na estilo nito ng pagre-wrestling. Noong dekada ding iyon ay laganap ang paggamit ng steroids at ginamit ni Benoit ang mga ito upang palakihin ang katawan. Sa wrestling business rin nakilala ni Chris ang misis nito na si Nancy Toffolo ni Benoit, ilang taon matapos magsimula ni Chris. Siya ay kilala sa stage name na Woman. Sa panahong yon ay kasal siya sa kapwa wrestler na si Kevin Sullivan na mas matanda sa kanya ng ilang taon. Noong mid-90s, gumawa si Sullivan ng isang wrestling storyline kung saan sa kwento ay may namamagitan kina Chris Benoit at Nancy. Ngunit ang romansang ito sa telebisyon ay naging totoong romansa sa tunay na buhay at sa huli ay naghiwalay sina Nancy at Sullivan at naging sila ni Chris Benoit. Kalaunan ay umalis si Nancy sa wrestling habang nagpatuloy naman sa kanyang karera sa World Wrestling Entertainment si Chris. Patuloy na namayagpag ang career ni Chris at di nagtagal, tinanghal siyang World Champion para sa unang event ng WrestleMania. Sa mga panahon ding iyon ay ikinasal sina Nancy at Chris at nagkaroon ng anak na si Daniel. Noong June 25, 2007 ay nakatakda sanang maglaro ni Chris Benoit sa Monday Night Raw pero hindi ito nakasipot na siyang ipinagtaka ng kanyang mga kasamahan dahil hindi nito ugali ang mag-absent ng walang paalam. Base na rin sa request ng pamunuan ng World Wrestling Entertainment ay nagsagawa ng welfare check ang mga pulis sa kanilang tahanan sa Fayetteville, Georgia at dito na nga nila natagpuan ang mga katawan ni Chris Benoit, ang asawang si Nancy at ang kanilang anak na si Daniel. Nakita ang katawan ng asawa ni Chris Benoit na si Nancy sa isang kwarto sa second floor ng kanilang bahay. Nakatali ang mga paa nito at base sa kanyang tinamong injuries, maaaring sinakyan ni Chris Benoit ang bandang likod ng kanyang tuhod habang hinihila ang isang cord sa kanyang lieg. Sinasabing kinabukasan na ng umaga pinatay ni Chris ang 7-year-old na anak nito na si Daniel. Pinainom niya muna ito ng pampatulog at habang walang malay ay sinakal niya ito. Iniwanan ni Chris Benoit ng kopya ng Biblia ang bawat bangkay. Ang katawan naman ni Chris ay nakitang nakabigti sa isang weight machine sa kanyang exercise room. Sinabi rin ni Michael Benoit, ang tatay ni Chris, na nag-iwan ang anak nito ng isang suicide letter at sinabing, inihahanda ko na ang pag-alis sa mundong ito. Ang nangyari kay Chris Benoit ay maituturing na nga na isa sa pinakamalaking kontrobersya na nangyari sa kasaysayan ng professional wrestling. Laman sa kahit saan mang balita ang ginawang murder-suicide ni Chris Benoit. Marami namang haka-haka ang lumabas kung ano talaga ang nag-udyok para gawin ni Chris ang krimen na yun. Isa sa dahilan di umano ay paggamit niya ng hormone na testosterone na nireseta sa kanya ng kanyang personal na doktor. Ang testosterone ay ibinibigay sa mga taong gumagamit ng steroids sa mahabang panahon. Ito ay isang supplement na nakakatulong sa pagbalik ng balance ng hormone at pagpapapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Base sa autopsy, nakakitaan ng 10 beses na higit sa normal na antas ng testosterone ang kanyang katawan, isang malaking palatandaan na si Benoit ay naging abusado sa steroids sa huling bahagi ng kanyang buhay. May spekulasyon na ang labis na paggamit ng testosterone ay nagdudulot ng roid rage na maaring naging dahilan ng pagpatay.
Ang mga taong nakakaranas ng roid rage ay maaaring magpakita ng irresponsableng pag-uugali gaya na lamang ng pagiging marahas o hindi mapigilang emosyon na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang sarili at sa iba pang tao. Ilang buwan matapos ang pangyayari, ang doktor ni Benoit na nagreseta ng testosterone na si Dr. Phil Astin ay hinatulan ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa iligal na pagreseta ng mga gamot. Ngunit hindi lamang ang paggamit ng mataas na level ng testosterone ang siyang umani ng malaking bahagi ng pag-uusap ng publiko tungkol sa kaso ni Benoit. Mayroon ding haka-haka ukol sa chronic traumatic encephalopathy. Ito ay isang uri ng pinsala sa utak na resulta ng paulit-ulit na trauma na maaring makuha sa mga taong madalas na nabibiktima ng mga tama sa ulo o mga pagkakabangga. Dahil dito, ang mga tissue sa utak ay unti-unting namamatay o nagkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang estruktura. Si Chris Nowinski ay isang dating bituin ng World Wrestling Federation na umalis sa industriya at naging neuroscientist. Siya ay nag-conduct ng maraming pag-aaral tungkol sa chronic traumatic encephalopathy at ipina-analyze ang utak ni Benoit sa pakikipagtulungan ng ama nito na si Michael Benoit. Ang layunin ng kanilang pag-aaral ay upang matukoy kung mayroong ebidensya ng chronic traumatic encephalopathy si Benoit na sanhi ng paulit-ulit na trauma sa ulo na naranasan niya sa kanyang karera. Matatandaan na si Chris Benoit ay nakilala sa kanyang stunt na flying headbutt. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtalon mula sa tuktok ng ring at sadyang pagbangga ng kalaban gamit ang kanilang ulo. Isinasagawa niya ang galaw na ito ng madalas sa loob ng maraming taon. Base sa result ng kanilang pag-aaral, ay natuklasan nila na mayroon ng concussion o isang uri ng head trauma si Benoit. Isa rin ito sa simptomas ng chronic traumatic encephalopathy. Ang antas ng pinsala sa utak na naranasan ni Benoit ay maaaring nagdulot ng pagkasira ng isipan, demensya, depresyon at irasyonal na pag-ugali. Inihalin tulad din nila ang utak ng 40 years old na si Benoit sa isang 80 years old na tao o higit pa na may malubhang sakit na Alzheimer's. Dagdag rin ni Julian Bayless, chairman ng neurosurgery sa West Virginia University, ang kakaibang pagbabago sa buong utak ni Chris Benoit ay sapat ng rason para maapektuhan ang pag-uugali nito, kabilang ang pagpapakamatay at maging ang pagpatay. Makalipas ang nasabing trahedya ay mas pinaigting pa ng World Wrestling Federation ang kanilang wellness policy. Nagpalit sila ng TV-PG rating na may mas kaunting karahasan at mas family-friendly na entertainment. Makikita na rin ang malaking pagbabago ngayon sa wrestling na kung saan mas kaunting dugo na ang makikita at wala na masyadong wrestlers na hinahampas sa ulo ng upuan. May mga alegasyon din na siya ay nakararanas ng extreme paranoia at depresyon bago ang insidente. Madalas raw itong mag-check ng alarm sa gabi at tingnan ang paligid dahil di umano ay may sumusunod sa kanya. Pinaparusahan niya rin umano ang kanyang sarili kapag siya ay nagkakamali sa ring sa pamamagitan ng pag-squat ng 500 beses. Dagdag pa ng mga kaibigan at kapamilya ni Benoit, ang kanyang kalagayan sa isipan ay tila gumrabi pa matapos ang kamatayan ng kanyang best friend at kapwa wrestler na si Eddie Guerrero, 2 taon na ang nakararaan. Now I know that I love you. I miss you. Sa isang panayam, ibinahagi rin ni Sandra Tofoloni, kapatid ni Nancy Benoit, na bago pa ang nangyaring krimen, nabasa nila sa isang search history na ni-research ni Chris ang tungkol sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan ng pagbali ng liig. Nadiskubre din nila na nag-Google si Benoit ng isang kwento sa Biblia tungkol sa propeta na si Elias at ang ginawa ni Jesus na pagbabalik buhay ng isang patay. Bagamat 16 na taon na ang nakalipas mula sa malungkot na pangyayari, patuloy pa ring itinatanong ng mga tao ang motibo ni Benoit para sa mga pagpatay hanggang sa ngayon. Iniugnay ng media ang mga kamatayan sa agresyong dulot ng steroids, ngunit wala itong malalim na basehan.
Bagaman walang sinuman ang makapagtukoy ng eksaktong sanhi ng krimen na ginawa ni Benoit, maaaring maipaliwanag ang kanyang mga kilos na sanhi ng physical and mental health issues. Kayo? Naniniwala rin ba kayo na ang sakit niya sa utak ang nagtulak para gawin ang krimen na ito? O sadyang may problema silang pamilya na itinago lang sa publiko? Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, maaari po lamang na mag-subscribe para maging updated kayo sa susunod nating mga episodes. Maraming salamat po.